Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, the Creator of heaven and earth, for He is providing us everything that we need, and He is guiding us because He knows what's best for us, because He created us, He created our souls. And I thank Jesus Christ for His redeeming blood, kasama na ni Almighty Father si Jesus Christ nung create tayo ni Almighty Father. At nung si Jesus Christ, He gave His life for us, for His friends. We are the friends of Jesus. Itinaas ni Almighty Father ang name ni Jesus above every other name. The Almighty Father gave Jesus the authority to forgive sins and to judge people. And so, Jesus is God like our Father. Dahil yung gloriousness ni Almighty Father, binigyan niya ng gloriousness si Jesus Christ. When we glorify Jesus Christ, we are also glorifying our Father. If we are glorifying our Father, we are also glorifying Jesus. Kaya mataas ang pangalan ni Jesus Christ. At makakalapit tayo sa tatay natin because of Jesus Christ, because He's the only way to our Father. Hindi ang religious leaders ninyo na mas pinibigyan nyo ng pagpapahalaga kaysa kay Jesus. Mas mahalaga si Jesus. Just like our Father. Just like the Holy Spirit. Son of God, Son of Man, si Jesus. So yung mga religious leaders ninyo, Son of Man lang, hindi Son of God. No? At hindi sila kasama ni Almighty Father nung create tayo. Kasama ulit ni Almighty Father, ulitin ko, si Jesus Christ, ang Holy Spirit, and all the heavenly hosts. Kaya pupurihin natin si Jesus Christ. At si Jesus Christ, minimension na siya sa Old Testament as proof that Jesus Christ is also God. Siya yung nakita ni Abraham na kasama ng dalawang angels bago sunugin ang Sodom and Gomorrah. Di ba dumalaw ang tatlong lalaki kay Abraham? Ang pumunta lang sa Sodom and Gomorrah ay yung dalawang angel. Ang kausap ni Abraham, sino? Si Jesus Christ yun. Kasi si Almighty Father, hindi siya pwedeng boba sa lupa hanggat hindi niya sinusunog yung mga kapaligiran. Just like nung kay Moses. No? Ang kausap ni Moses, si Almighty Father yun. Nakakikita niya na, naiintindihan niya na. O hindi pa rin. Last time we read Jeremiah chapter 36. Nabasa natin si Jehoiakim. That time was the king of Judah. Inutusan ni Almighty Father si Jeremiah to write all the prophecies na binanggit ni Almighty Father kay Jeremiah. Itong book of Jeremiah, itong utos ni Almighty Father. Sinunod ni Jeremiah ang utos ni Almighty Father. Kaya kumuha siya ng tao na taga-sulat kasi naka-confined si Jeremiah. Si Baruch ang nagsulat.
nire-relay ni Almighty Father kay Jeremiah. Si Jeremiah ngayon ang nagsasabi kay Baruch kung ano ang isusulat. At yung sinulat ni Jeremiah, ni Baruch na inutos ni Almighty Father kay Jeremiah, ang binabasa ni Baruch ay itong Book of Jeremiah. Nababasa natin ngayon. Pero ito yung pangalawang sulat, no? Kasi yung unang sinulat, sinunog ni Jehoiakim. Pero same lang din ang nakalagay at mas marami pang additional words. Itong pinakahuling sinulat or yung pangalawang sinulat ni Jeremiah. So ito yon yung binabasa ni Baruch sa temple na nadinig ng mga princes and government officials. Nalaman din ni Jehoiakim at ipinasunog or sinunog personally ni Jehoiakim. Kumuha siya ng scribe's knife. Hinati niya yung scroll at itinapon sa hearth. Sa flame, no? Kasi nung time na yon malamig. Kaya nandun sila sa winter house ng King of Judah. November, December yon. Kaya nga 9th month. Kasi di ba ang ibig sabihin ng 9 ay nonagon, no? Nonagon. Kasi 9 sides, nonagon, November. Okay? Decagon, deca means 10 sides. Doon galing yung word. Ngayon, sabi 9th month. So 9th month, nonagon. Sa counterpart ngayon, November. Naiintindihan niyo? Kasi Gregorian calendar, November or yung Nov galing sa nona, no? So sinulat ulit ni Jeremiah na ngayon ibinabasa natin. May reason si Almighty Father. Yon ay para malaman natin ang mga plano ni Almighty Father, makilala natin siya ng lubusan. At marami nang nagpasunog ng Bible. Ilang beses nang pinasunog ang Bible ng mga wicked people. Dahil, bakit pinapasunog ang Bible? Bible is the most powerful book. Kasi, salita to ni Almighty Father. Nakikita niyo ba na sinusunog yung ibang book ng ibang religious organization? Religious denomination? Wala, di ba? Ang Bible lang gusto nilang sunugin. The work of the devil. So, yung listahan ng mga nagsunog ng Bible, no? Yung Nazi, ng 1933. Tapos si Diocletian, nung 301 to 304 AD. Tapos ito nga si King Jehoiakim. Tapos sa England in the 14th century, ng 1407. Kasi daw unauthorized translation of the Bible daw. Kaya ang punishment for heresy was death by burning, no? At saka recently lang, itong April 2024, ano bang year ngayon? Ito, no? Sa
April 1. Basahin natin na. Ay, ba't YouTube pala to? Nasa YouTube eh. April, Easter yon, sinunog yung Bible. So, bakit sinusunog ang Bible? Dahil salita ni Almighty Father, galit ang demonyo. Ang dami pala. 1490, the Spanish Inquisition ordered the burning of Hebrew Bibles and other Jewish books in Andalusia. 1499, the Archbishop of Toledo and head of the Spanish Inquisition, Cardinal Jimenez de Cisneros, ordered the burning of about 5,000 Arabic manuscripts in Granada, Spain. Sa Sweden, in 2023, a protester planned to burn the Bible and the Torah but later abandoned the plan. Pero itong recently no, sa Tennessee, sinunog yung isang van na punong-puno ng Bible. Yung laman ng van. So, hindi lang si Jehoiakim ang nagplanong or nagsunog ng Bible. Marami. At binaban ang pagbasa ng Bible. Pero hindi sila magiging successful. Sinunog ni Jehoiakim ang Book of Jeremiah. Pero pinagawa ulit ni Almighty Father. So, sinong nawala? Hindi naman nawala si Almighty Father. Ang nawala ay nagpasunog ng Bible. Asa na si Diocletian ngayon? No? Asa na yung mga nagpasunog ng Bible ngayon? Nawala. Pero ang Bible, nandito pa rin ang salita ni Almighty Father because our Father is powerful. Marami ng mga Christians ang pinatay, pinakain sa leyon. Pero bakit meron pa rin mga Christians ngayon? It's because our Father is powerful. Hindi siya papayag na yung mga tao, na wicked people ang mananalo. Because our Father is good, He's holy, He's just. Kaya, saan tayo kakampi? Sa winning team. Sino ang winning team? Kay Almighty Father. So, dito tayo sa Jeremiah chapter 37. Dahil nga itong si Jehoiakim, sinabi ni Almighty Father na wala sa mga anak niya ang magiging hari. So, yung anak ni Jehoiakim, na si Coniah or Jeconiah or Jehoiakim, nasa 2 Kings chapter 24, 8 years old siya nung maging hari, pero he reigned only 3 months. And then, nag-surrender na agad siya kay Nebuchadnezzar. At dinala sa Babylon. Kasama ang 10,000 of his subjects. Kaya hindi pwedeng kalabanin si Almighty Father. Durog ang kalaban. Kay Almighty Father tayo. He's good. He's for justice. He's for righteousness. And He loves us. And He wants what's best for us. He knows what's best for us. He wants to give the best for us. Our inheritance, our treasure is our Father and Jesus Christ and the Holy Spirit. So, basahin natin Jeremiah chapter 37. Now, King Zedekiah, the son of Josiah, reigned instead of Coniah or Jeconiah, the son of Jehoiakim, whom Nebuchadnezzar, king of Babylon, made king in the land of Judah. So, si King Nebuchadnezzar, nung time na yun ay king ng Babylon, ginawa niyang king yung uncle ni Coniah or kapatid ni Jehoiakim. Instead na yung, di ba dapat ang king, yung anak niya lagi ang nagre-reign. Pero,
Dahil sa si Almighty Father, galit siya. Dahil binastos siya ni Jehoiakim, walang nag-reign na anak niya, tanggal agad. 3 months lang. That's the power of the Almighty Father. Yung akala mo na hindi mangyayari, mangyayari. Our Father can do miracles. All for His glory. Verse 2, but neither he nor his servants nor the people of the land gave heed to the words of the Lord, which he spoke by the prophet Jeremiah. So kahit na si King Zedekiah ang naging king nung time na yon ng Judah, siya, pati na yung mga servants niya, pati yung mga tao sa buong Judah, hindi naniniwala kay Almighty Father sa mga prophet na si Jeremiah. Hindi sinusunod. Stubborn, disobedient, wicked people. Up to now, may mga wicked people pa rin. Nagsishare tayo ng Word of God. Marami nagsishare ng Word of God. Pero maraming ayaw maniwala. Dahil, napuno na ng kasinungalingan ang kanilang puso at isipan. Mas pinaniniwalaan nila ang science kumpara sa Bible. Na mas una naman, ginawa ang Bible kaysa sa science. Mas unang ginawa ang Bible kaysa sa science. Kahit pa yung math, mas una pa ang Bible kaysa sa math. Yung theory of relativity na ni Einstein, sabi ang talino raw ni Einstein, meron siyang theory of relativity. But it's just a theory. Hindi yun. Theory lang yun. Si Almighty Father, ang totoo, the truth. Marami raw na yung mga inventor daw or yung mga scientists, maraming naiambag sa mundo. Bakit? Anong tawag nyo kay Almighty Father? Si Almighty Father nag-create ng mundo. So baliwala yung mga heroes na sinasabi ninyo, yung mga binibigyan ninyo ng mga medals or ng Nobel Prize, baliwala yun. Ang bibigyan natin ng kapurihan, si Almighty Father. Mabilis magpaloko ang mga tao sa gawain ng kapwa nila tao. Hindi sila naniniwala kay Almighty Father. Wala silang faith kay Almighty Father. At gumagawa ng dahilan para burahin sa isipan ng mga tao si Almighty Father. Hindi din yung mabubura si Almighty Father, si Jesus Christ, sa puso at isipan ng mga tao dahil si Almighty Father ang nag-create sa atin. Meron tayong void sa puso natin, ang nakakapag-satisfy lang, makakapagbigay ng contentment sa atin, si Almighty Father. Kahit gaano kadami ng pera ng tao, kahit gaano siya kasikat, kahit gaano siya ka-powerful, meron pa rin kulang sa buhay niya. Pag hindi siya magtiwala kay Almighty Father, sayang ang buhay ng tao na yon. Akala niya mayaman siya, hindi siya mayaman. Nakalagay sa Book of Revelation, akala mo mayaman ka, pero you are poor. Dahil sa walang faith kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ sa Holy Spirit, they are considered poor even if their bank accounts have lots of money, kahit zillion, no? Gazillion man ang pera sa bangko, baliwala kay Almighty Father. Those are just papers.
tingnan nyo to, king siya, di ba? Baliwala kay Almighty Father. Si Almighty Father, ang creator ng mundo. He can do miracles. He can do anything out of nothing. Balikan natin ito sa verse 3 na tayo ng Jeremiah chapter 37. And Zedekiah the king sent Jehukal, the son of Shelemiah, and Zephaniah the son of Maaseiah, the priest, to the prophet Jeremiah, saying, Pray now to the Lord our God for us. So si Zedekiah, ipinadala niya sa Jehukal, Zephaniah, yung mga priest, yung mga para sa kausapin si prophet Jeremiah, at nagsasabi na ipagdasal sila, Pray now to the Lord our God for us. Imbis na sila ang magdasal, lumalapit pa sila kay Jeremiah. Bakit? Kasi they are wicked. Alam nila, guilty sila. Kaya tayo, hingi tayong tawad kay Almighty Father sa mga kasalanan natin para makalapit tayo sa tatay natin. Madaling lapitan ng tatay natin if we only acknowledge our sins. Humble ourselves before our Father. Verse 4, Now Jeremiah was coming and going among the people, for they had not yet put him in prison. Di ba nakulong si Jeremiah? Nung bumili siya ng lupa, nakakulong siya. Pero nung time na to, hindi pa siya nakakabili ng lupa. Kaya nga hindi chronological order tong Book of Jeremiah kasi isiningit si Jehoiakim, no? Dito sa Jeremiah chapter 36. So ipinagpatuloy ngayon. Pero umatras ng konti. So dito hindi pa nakukulong si Jeremiah. Now Jeremiah was coming and going among the people, for they had not yet put him in prison. Then Pharaoh's army came up from Egypt, and when the Chaldeans who were besieging Jerusalem heard news of them, they departed from Jerusalem. Dahil nga sa merong war or sword, ang tawag na yon sword, pero ngayon tawag war, di ba? Pinadala ng Egypt yung kanilang army para ipagtanggol ang mga Judeans against sa mga Babylonians or Chaldeans. Pag Chaldeans, Babylonians din yun. Kaya ang ginawa ng mga Chaldeans, umalis sila ng Jerusalem. Kasi natatalo yung mga Chaldeans. Kasi malalakas yung army ng Pharaoh galing sa Egypt. Verse 6, Then the word of the Lord came to the prophet Jeremiah, saying, So kinausap yung Almighty Father si Jeremiah. Thus says the Lord, the God of Israel, You shall say to the king of Judah who sent you to me to inquire of me, Behold, Pharaoh's army which has come up to help you will return to Egypt, to their own land. Pinapasabi ni Almighty Father kay Zedekiah through Jeremiah na yung army ng Pharaoh babalik sa Egypt. Dahil napaalis na yung mga Chaldeans. So pag napaalis na, syempre, yung mga Chaldeans, babalik na rin yung mga army ng Pharaoh. Yung word na Pharaoh, yung mga archaeologist, nakita lang nila ang word na Pharaoh sa Bible. Na itinuturo sa school. Pharaoh ang pangalan ng leader ng Egypt. Saan galing ang word na Pharaoh? Sa Bible nila nakuha. Ha? Tapos sasabihin niyo hindi totoo ang Bible. Bakit yung Pharaoh dito nakuha sa Bible? So, yung mga army ng Pharaoh babalik sa Egypt. And then verse 8, And the Chaldeans shall come back and fight against this city and take it and burn it with fire. At babalik ang mga Chaldeans pag wala na ang mga soldiers or army ng Pharaoh, bumalik na sa Egypt. Babalik ngayon ang mga Chaldeans
Susunugin kayo at magte-take over sa Judah. Verse 9, Thus says the Lord, do not deceive yourselves, saying the Chaldeans will surely depart from us. For they will not depart, sabi ni Almighty Father. Hindi alis sa mga Chaldeans. Umalis lang sila ng saglit. Dahil nga, nandun yung mga army ng Pharaoh. Since umalis na yung army ng Pharaoh, babalik na ulit yung mga Chaldeans. Dahil, bakit babalik ang mga Chaldeans? Dahil the Almighty Father allowed it to happen. Okay? Verse 10, For though you had defeated the whole army of the Chaldeans who fight against you, dahil natalo ng whole army ang Chaldeans, and there remained only wounded men among them, they would rise up every man in his tent and burn the city with fire. Sa ngayon, natalo ang mga Chaldeans, pero babalik sila. May mga nasugatan sila ng mga soldiers or army, pero magiging strong sila. At sisirain ang city, susunugin sa pamamagitan ng apoy. Burn the city with fire. Verse 11, And it happened when the army of the Chaldeans left the siege of Jerusalem for fear of Pharaoh's army. So nangyari nga, okay? Yung una, sinasabi lang ni Almighty Father, naaalis ang mga Chaldeans dahil nandoon yung army ng Pharaoh. Pero, pag alis na ng Pharaoh sa army, babalik ulit ang mga Chaldeans. So, nangyari nga ang sinabi ni Almighty Father kay Jeremiah. Verse 12, that Jeremiah went out of Jerusalem to go into the land of Benjamin to claim his property there among the people. Ngayon, si Jeremiah, since wala ng away sa kalye ng Jerusalem, ng Judah, lumalabas siya. Ngayon, ang pupuntahan niya ay sa land ng Benjamin. I-claim niya yung property niya there among the people. Diba dito sa Jeremiah chapter 32, nabasa natin na bumili siya ng land sa Anatot na inalok sa kanya ng kanyang pinsan. So dito sa Jeremiah 37, pupunta pa lang siya sa land of Benjamin, sa country of Benjamin. Pupunta pa lang siya. I-check lang niya yung property doon kung anong mangyayari na i-claim niya. Verse 13, And when he was in the gate of Benjamin, a captain of the guard was there, whose name was Irijah, the son of Shelemiah, the son of Hananiah, and he sees Jeremiah the prophet saying, You are defecting to the Chaldeans. Sabi, traidor ka dahil kumakampi ka sa mga Chaldeans. Sabi ni Irijah na captain ng guard na nakadestino sa gate of Benjamin. Traidor ka, sabi ni Irijah. Anong ginawa? Then Jeremiah said, False, I am not defecting to the Chaldeans, but he did not listen to him. So Irijah seized Jeremiah and brought him to the princes. Sabi ni Jeremiah, hindi naman ako nagtatraidor. Hindi ako kumakampi sa mga Chaldeans. Pero hindi na kinig si Irijah. Kaya ang ginawa niya, kinuha niya si Jeremiah at dinala niya sa mga officials, sa mga princes, sa mga namumuno, ang mga underlings ng king of Judah. Verse 15, Therefore the princes were angry with Jeremiah, and they struck him and put him in prison in the house of Jonathan the scribe, for they had made that the prison. Merong scribe si Jonathan, may bahay siya, ginawang kulungan. Nagalit yung mga prince or underlings or officials ni Zedekiah dahil nga sa sumbong ni Irijah na traidor si Jeremiah. Pero hindi naman traidor si Jeremiah, he's a prophet. So they struck him, binugbog nila si Jeremiah. At ikinulong sa bahay ni Jonathan, ginawang kulungan. Verse 16, When Jeremiah entered the dungeon and the cells, and Jeremiah had remained there many days.
Madaming araw na nakulong si Jeremiah. When Jeremiah entered the dungeon and the cells. Di ba nakakakita na ba kayo ng dungeon? Pag yung may mga palas na malaking bahay, sa ilalim nun may dungeon. Tapos sa dungeon, may mga maliliit na selda. Doon siya ipinasok sa isang selda ng dungeon. Verse 17, Then Zedekiah the king sent and took him out. Nalaman ni Zedekiah na nandun sa dungeon, sa house ni Jonathan, the scribe, si Jeremiah. Kaya ang ginawa ni king, the king asked him secretly in his house and said, Is there any word from the Lord? Gustong malaman ni Zedekiah kung nakipag-usap si Almighty Father kay Jeremiah. Kaya pinatawag ni Zedekiah si Jeremiah, inilabas sa kulungan, sa dungeon, sa selda. And Jeremiah said, There is. Then he said, You shall be delivered into the hand of the king of Babylon. Very honest si Jeremiah. Kahit na nakulong siya, or binugbog siya, honest pa rin siya sa kanyang pagsasalita. Kasi, yung totoo ang sasabihin niya. Magagalit si Almighty Father sa kanya. Takot siya kay Almighty Father. May respeto si Jeremiah kay Almighty Father. Nakita na ni Jeremiah yung power ni Almighty Father. And so, hindi siya magsisinungaling. Kasi kung ibang mga tao to, yung duwag, no? Para hindi na siya makulong, sasabihin niya, huwag na ako ikulong, hindi, mananalo kayo ang magwawagi against the king of Babylon. Pero kahit na nakulong si Jeremiah, anong sabi? You shall be delivered into the hand of the king of Babylon. Honest si Jeremiah. No? Honest prophet of the Almighty Father, walang takot. Verse 18, moreover, Jeremiah said to King Zedekiah, What offense have I committed against you, against your servants, or against these people, that you have put me in prison? Sinabi ngayon ni Jeremiah, ano ba ang kasalanan ko? Sa iyo, sa mga servants mo, sa mga princes, sa mga officials. Ba't ginagaito niyo ako? Bakit niyo ako ikinulong? Wala naman akong kasalanan sa inyo. Bakit niyo ako nilagay sa kulungan, sa dungeon, sa selda? Verse 19, Where now are your prophets who prophesied to you, saying, The king of Babylon will not come against you or against this land? At saka, asan na nga ba yung mga prophet mo na nagsasabi sa iyo ng mga kasinungalingan, na nagsasabi na hindi ka kukunin, hindi ka matatalo ng king of Babylon? Asan na sila? Sabi ni Jeremiah. Verse 20, Therefore, please hear now, O my Lord the King, please let my petition be accepted before you, and do not make me return to the house of Jonathan the scribe, lest I die there. Nakikiusap ako sa iyo, sabi ni Jeremiah, kay King Zedekiah, huwag mo na akong pabalikin na ikulong sa bahay ni Jonathan, dun sa may dungeon, sa may selda doon, kasi mamamatay ako doon. Nakiusap siya. And then dito sa verse 21, Then Zedekiah the king commanded that they should commit Jeremiah to the court of the prison, that they should give him daily a piece of bread from the baker's street until all the bread in the city was gone. Thus Jeremiah remained in the court of the prison. So ito na nga. So bago yung Jeremiah chapter 32, ito muna ang nangyari. Itong Jeremiah chapter 37. Kaya nakakulong si Jeremiah dahil doon siya inilipat ni King Zedekiah. At bibigyan siya ng bread araw-araw hanggat may bread pa ang city. Dahil nga magulo ang city, merong war. So this is Jeremiah chapter 37. So, dito tayo sa Jeremiah chapter 38. Now, Shephatiah, the son of Matan, Gedaliah, the son of Pashur, Jukal, the son of Shelemiah, and Pashur, the son of Malchiah, heard the words that Jeremiah had spoken to all the people. Narinig ang mga binabanggit ni Jeremiah ni Shephatiah,
Gedalia, Pashur, nasan ni Pashur, si Jukal, si Pashur, na son of Malkiah. Narinig nila lahat yon. Yung sinasabi ni Jeremiah na galing kay Almighty Father. Verse 2, thus says the Lord, he who remains in this city shall die by the sword, by famine, or by pestilence. Kung sino ang hindi aalis ng Judah or ng Jerusalem, sila ay mamamatay by sword, famine, and pestilence. So, mga sakit, gutom, pestilence, sa war, madadamay sila. Walang peace, no? Pero, but he who goes over to the Chaldeans shall live. His life shall be as a prize to him, and he shall live. Pero kung magpapasakop kayo sa Chaldeans, pupunta kayo, sasama kayo sa Babylon, mabubuhay kayo. Yun ang sabi ni Almighty Father. Pero ayaw ng mga tao dahil matigas ang ulo, ayaw lang sundin si Almighty Father. Verse 3, thus says the Lord, this city shall surely be given into the hand of the king of Babylon's army, which shall take it. Matatalo kayo ng king of Babylon, ng army ng king of Babylon. Makakonquer ang land na to, sabi ni Almighty Father. Therefore, the prince said to the king, please let this man be put to death, for thus he weakens the hands of the men of war who remain in the city, and the hands of all the people, by speaking such words to them. For this man does not seek the welfare of these people, but their harm. Nakiusap ang mga officials sa king, patayin si Jeremiah, kasi na-demoralize ang mga soldiers ng Judah. Yun ang sabi ng mga officials sa king of Judah na si Zedekiah. Dahil hindi niya gusto ng peace or para sa well-being ng mga tao ng Jerusalem or Judah. Kaya galit sa kanya ang mga officials. Verse 5, then Zedekiah the king said, look, he is in your hand, for the king can do nothing against you. Tingnan nyo, nasa inyong mga kamay siya. Ang hari ay walang gagawing masama against sa inyo, sabi ng King Zedekiah. So they took Jeremiah and cast him into the dungeon of Malkiah, the king's son, which was in the court of the prison, and they let Jeremiah down with ropes, and in the dungeon there was no water but mire. So Jeremiah sank in the mire. Katakot-takot na pahirap ang nangyari kay Jeremiah. Yung mire swamp siya, lupa na malambot, putik, marsh, basa, pero maalikabok, mud or dirt, no? Kaya si Jeremiah, nandun siya sa putikan, kasi nasa dungeon, pero walang tubig na pwedeng mainom, puro putik. Paano niya maiinom yung putik? Tinapon siya sa dungeon. Gumawa ng tali para ibaba si Jeremiah, no? Nasa ilalim si Jeremiah, mga putik ang nandun. Now Ebed-Melech the Ethiopian, one of the eunuchs who was in the king's house, heard that they had put Jeremiah in the dungeon when the king was sitting at the gate of Benjamin. Ebed-Melech went out of the king's house and spoke to the king. Ngayon si Ebed-Melech, isang Ethiopian. O alam na natin kung bakit Ethiopian or ano ang ibig sabihin ng Ethiopian, di ba? So dark-skinned siya. Isa siyang eunuch. Isa sa mga officials or assistant ng hari. Officer siya, no? Ang eunuch. Pangalan niya Ebed-Melech. Kinausap niya ngayon yung king, si King Zedekiah.
Nakita niya kasing nakaupo sa gate of Benjamin. So lumapit ngayon si Ebed-Melech. My lord the king, these men have done evil in all they had done to Jeremiah the prophet, whom they have cast into the dungeon, and he is likely to die from hunger in the place where he is, for there is no more bread in the city. Wala nang makakain. Wala nang tinapay sa city, sa Jerusalem. Mamamatay si Jeremiah. Kaya itong si Ebed-Melech, no, nakiusap siya sa hari na yung mga princess or yung mga kamag-anak ng hari, masyado nilang pinarusahan si Jeremiah dahil tinapon sa dungeon at mamamatay siya kung hindi siya aalisin doon. Verse 10, then the king commanded Ebed-Melech the Ethiopian, saying, take from here 30 men with you and lift Jeremiah the prophet out of the dungeon before he dies. Kunin niyo si Jeremiah, iangat ninyo sa marsh or sa mire bago siya mamatay. Kumuha ka ng 30 men. Ang daming tao nun, ang daming servant na 30 para lang mailabas ng mire sa dungeon si Jeremiah. So napakalalim nun. Tapos wala pa siyang pagkain nun. Kaya mamamatay talaga siya. Verse 11, so Ebed-Melech took the men with him and went into the house of the king under the treasury, and took from there old clothes and old rags, and let them down by ropes into the dungeon to Jeremiah. So kumuha si Ebed-Melech ng 30 men. Kumuha rin siya ng mga old clothes tsaka mga basahan, and let them down by ropes into the dungeon to Jeremiah. So yung 30 men para tulungan si Jeremiah. Dahil nga nasa putikan siya, nakalublob. Pero ano pa siya, buhay pa siya, no? Pero nakalublob sa putik. Kaya kailangan ng 30 na tao kumuha ng mga basahan, pinagdugtong-dugtong para maging tali. Makuha si Jeremiah. Then Ebed-Melech the Ethiopian said to Jeremiah, please put these old clothes and rags under your armpits, under the ropes. And Jeremiah did so. Kasi, di ba may rope? Kailangan lagyan ng tela yung kilikili niya. Kasi pag hila sa kanya, masasaktan siya. Magkakaroon siya ng, ano man tawag doon? Magkakaroon siya ng burn, ano man ang tawag doon? Yung balat niya masusugatan. Kaya kailangan lagyan ng tela to protect Jeremiah. Nagawa ito, no, ni Ebed-Melech. Kinausap ni Almighty Father si Ebed-Melech. Kasi hindi naman maiisip ni Ebed-Melech yun Kung hindi siya inutusan ni Almighty Father, akala niya, ni Ebed-Melech, siya lang ang gusto lang niya. Naintindihan? Akala ng king, gusto lang ni Ebed-Melech tumulong. Pero, way yun ni Almighty Father to remove Jeremiah from the dungeon. Naintindihan ninyo? Way yan, gumagamit si Almighty Father ng tao. Yung mga tao na yun, hindi nila alam na sila ay ginagamit ni Almighty Father to help other people. Naiintindihan nyo? Example, no? Nasa labas kayo. Tapos, naligaw ka ng hindi mo alam kung saan ka pupunta. Ngayon, merong isang tawag, di ba, minsan kunyari, Good Samaritan. Yung mga taong Good Samaritan na yun, tutulong sa'yo. Dahil sa titiwala ka kay Almighty Father, gagamitin ni Almighty Father yung Good Samaritan na yun to help you. Although that person, hindi niya alam na ginagamit siya ni Almighty Father, that the Almighty Father is guiding him. Hindi niya alam yun. Naiintindihan natin. Pero, bilang isang Christians, we trust our Father, we know na padala ni Almighty Father yun to help His people, to help those who trust in our Father. No? Naintindihan ninyo?
So si Jeremiah, nilagay niya ngayon yung mga padding, ginawang paddings, yung mga old clothes and rags. Verse 13, so they pulled Jeremiah up with ropes and lifted him out of the dungeon. And Jeremiah remained in the court of the prison. So wala na siya sa dungeon, nandun na siya sa court of the prison. Then Zedekiah the king sent and had Jeremiah the prophet brought to him at the third entrance of the house of the Lord. And the king said to Jeremiah, I will ask you something, hide nothing from me. Sinasabi naman lahat ni Jeremiah, pero hindi pa rin matanggap ng king kung ano ang mangyayari. Ganun tayo, di ba? Sinasabi sa atin ni Almighty Father, pero kukulitin natin si Almighty Father kasi hindi natin matanggap yung sasabihin sa atin ni Almighty Father. Kung tatanggapin lang natin, and if we trust our Father, magiging maayos tayo. Hindi lang matanggap ni Zedekiah yung decision ni Almighty Father, ayaw niyang magpakumbaba. Verse 15, Jeremiah said to Zedekiah, if I declare to you, will you not surely put me to death? And if I give you advice, you will not listen to me. Kung sasabihin ko sa iyo ang totoo, hindi mo ba ako ipapapatay? Sabi ni Jeremiah. At kung ibibigyan naman kita ng advice, hindi ka naman makikinig sa akin. Pag nagbabasa tayo ng Bible, binibigyan tayo ng advice ni Almighty Father. Hindi naman tayo nakikinig sa tatay natin. Matigas pa rin ang ulo natin. Alam nating masama, ginagawa pa rin natin. Matigas ang ulo natin. Para tayong si Zedekiah. Verse 16, so Zedekiah the king swore secretly to Jeremiah, saying, as the Lord lives, who made our very souls, I will not put you to death, nor will I give you into the hand of these men who seek your life. So, nag-promise si King Zedekiah kay Jeremiah, because the Lord lives, dahil buhay si Almighty Father, na naggumawa ng ating kaluluwa, hindi kita ipapapatay. At hindi rin kita ibibigay sa mga tao na gustong pumatay sa iyo. So verse 17, then Jeremiah said to Zedekiah, thus says the Lord, the God of hosts, the God of Israel, if you surely surrender to the king of Babylon's princes, and then your soul shall live, the city shall not be burned with fire, and you and your house shall live. Yun pa rin ang message ni Almighty Father through Jeremiah. Sinabi niya na kung susurrender ka sa King of Babylon, mabubuhay ka. Yung kaluluwa mo, then your soul shall live. This city shall not be burned with fire. Hindi ba susunog ang Jerusalem? Ikaw, pati na ang iyong mga pamilya ay mabubuhay. At binanggit dito, then your soul shall live. Ano ibig sabihin nun? Kung susunod ka lang, magiging obedient ka kay Almighty Father, kahit yung kaluluwa mo, mabubuhay. Pag ibig sabihin na mabubuhay, babalik kay Almighty Father yung kaluluwa ni Zedekiah. Pero nung time na to, hindi pa siya kailangan mamatay. No? Pero kung sumunod siya, at pag namatay siya, yung soul niya, babalik kay Almighty Father, hindi sa impyerno. Kaya binanggit yung soul shall live. Kasi ang soul naman talaga ay buhay. Kaya lang namamatay ang soul, mapupunta sa impyerno because there's no hope in a future in hell. No? Pero buhay, ang soul, yun nga lang, walang future and hope. Kaya sinasabing patay ang soul or yun ang second death. Verse 18, but if you don't surrender to the king of Babylon's princes, kung hindi ka magsusurrender sa mga official ng king of Babylon, hindi ka lalabas, no? Then this city shall be given into the hand of the Chaldeans, they shall burn it with fire, and you shall not escape from their hand. Kung hindi ka susurrender, mamamatay ka. Susunugin itong Jerusalem, pati ang Judah, hindi ka makakatakas sa kanilang mga kamay. Dapat mag-surrender ka. So tayo dapat, surrender tayo kay Almighty Father.
para mabuhay tayo. So that our soul shall live. Be obedient to our Father. Verse 19. And Zedekiah, the king of said to Jeremiah, I am afraid of the Jews who have defected to the Chaldeans, lest they deliver me into their hand and they abuse me. Ito naman si Zedekiah, duwag siya. Sabi niya, natatakot ako na may mga Jew or kalahi sila, no? Kasi Jew si Zedekiah, na naging traidor, na magagalit sa akin. Ibibigay nila ako sa mga Chaldeans at aabusuhin nila ako. Yung kapwa niya Jew ang mag-aabuso sa kanya dahil nga traidor sila, yung mga Jew, yung who have defected to the Chaldeans, lest they deliver me into their hand and they abuse me. Sabi ni Zedekiah. Kaya wala siyang tiwala sa salita ni Almighty Father na nirelay ni Almighty Father kay Jeremiah. Kasi may takot siya eh. Kung ano-anong mga bagay na pumapasok sa isip niya dahil sa takot, hindi siya makapag-surrender kay Almighty Father. Tayo, huwag tayong matatakot. Pagkausap natin si Almighty Father, surrender to our Father. Para hindi tayo mapahamak. Si Zedekiah, duwag siya. Hindi siya titiwala kay Almighty Father. Verse 20. At saka di ba nakalagay dito sa Revelation, pag duwag ka, saan ka mapupunta? Ibig sabihin ng duwag, walang tiwala kay Almighty Father. Revelation chapter 21 verse 8. But the cowardly, the unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Mga duwag. Walang tiwala kay Almighty Father. Gusto nilang i-abuswelto ang buhay nila. Hindi din naman lang kayang ma-save ang kanilang sarili. Sino lang ang kaya mag-save sa atin? Si Almighty Father lang. Siya lang ang makakapag-save sa atin. Siya ang powerful. On our own, wala tayong magagawa. Verse 20, but Jeremiah said, they shall not deliver you. Please obey the voice of the Lord which I speak to you. Nakiusap na si Jeremiah, makinig ka, please. May please pa. Obey the voice of the Lord which I speak to you. So it shall be well with you and your soul shall live. Para mabuhay ang kaluluwa mo, maging okay ka, pati yung kaluluwa mo mabuhay. Promise ni Almighty Father. Mabubuhay ang kaluluwa niya. Ibig sabihin, when the time comes, nakukunin na siya ni Almighty Father, yung soul niya mapupunta sa heaven. Kasi nga, sumunod siya kay Almighty Father. Verse 21, but if you refuse to surrender, this is the word that the Lord has shown me. Pero kung ayaw mong mag-surrender, ayaw mong lumabas, ayaw mong sumunod kay Almighty Father, ito ngayon ang sabi ni Almighty Father na pinakita niya sa akin. Now, behold, verse 22, all the women who are left in the king of Judah's house shall be surrendered to the king of Babylon as princes. And those women shall say, your close friends have set upon you and prevailed against you, and your feet have sunk in the mire, and they have turned away again. Iniwan ka ng mga kaibigan mo. Niloko ka ng mga kaibigan mo. Yung mga close friends mo, niloko ka. At sila ay nagwagi.
Yung paa mo ngayon, nakalublob na sa putikan, malulublob sa putikan pag hindi mo sinunod si Almighty Father, at ikaw ay maiiwan. They will desert you. You will be deserted. Yun ang mangyayari kay Zedekiah kung hindi siya susunod kay Almighty Father. Dahil yung mga babae sa war, no? Kinukuha yun eh. Pag may gera, yung mga babae, tsaka yung mga anak, kinukuha yun, inaangkin ng mga taong sumakop. Di ba yung history ng mga war, ganun ang nangyayari? First World War, Second World War. Yun lang ang natandaan ko. Yung ibang war, hindi ko natandaan. Pero ito, sa sinabi ni Almighty Father, yan ang nangyayari. Kaya magiging mag-isa si Zedekiah. Sa takot niya. Pag naging mag-isa tayo, sino lang ang kasama natin? Si Almighty Father lang. Si Almighty Father ang magtsatsaga sa atin. Iiwan tayo ng mga tao, sinang magtsatsaga, sinang magmamahal sa atin? Si Almighty Father. Yung nag-create sa atin. Yung totoong may pagmamahal sa atin. Ngayon, dito binabanggit yung mga close friends, iiwan siya. Pag ang tao kasi nalugmok na or naging weak na, hindi na mapakinabangan, iiwan na yun ng mga kamag-anak, ng mga kaibigan. Pag wala na siya sa power, sino nang matitira sa'yo? Si Almighty Father. Siya ang matitira sa'yo. Siya ang dapat nating lapitan. Siya ang dapat nating sundin. Verse 23, so they shall surrender all your wives and children to the Chaldeans. You shall escape from their hand, but shall be taken by the hand of the king of Babylon, and you shall cause this city to be burned with fire. Pag hindi ka sumuko, ikaw ang magiging cause kung bakit masusunog ang Jerusalem. Ikaw ang magiging cause kung bakit ang iyong mga asawa at ang iyong mga anak ay mapupunta sa Babylon. Kung hindi ka susuko, ikaw ang magiging dahilan. Verse 24, then Zedekiah said to Jeremiah, let no one know of these words, and you shall not die. Huwag mong ipagsabi na nag-usap tayo, kasi pag pinagsabi mo, mamamatay ka. Para hindi ka mamatay, huwag mong ipagsabi yung usapan natin. Sabi ni Zedekiah. Verse 25, but if the princes hear that I have talked with you, and they come to you and say to you, declare to us now that you have said to the king, and also what the king said to you, do not hide it from us, and we will not put you to death. Kasi alam ng mga officials na kausap ni Zedekiah si Jeremiah. Ngayon, kung may lalapit kay Jeremiah na mga officials, anong pinag-usapan ninyo ng hari? Kasi hindi, yung mga officials, hindi nila pwedeng diretsuhin yung hari, kasi hari yon. Kaya ngayon, ang guguluhin nila si Jeremiah. Ngayon, sabi ni Zedekiah, huwag mong ipapaalam sa mga officials ni Zedekiah ang pinag-usapan nila ni Jeremiah. Para hindi siya mapatay. Ngayon, tatakutin naman siya ng mga officials, no? Para papatayin ka namin pag hindi mo sinabi sa amin, ganon. Huwag ka magtago. Anong pinag-usapan niyo? Verse 26, then you shall say to them, I presented my request before the king that he would not make me return to Jonathan's house to die there. Anong sasabihin mo? Sabi ng king, sabihin mo sa kanila na nag-request ka. I presented my request before the king that he would not make me return to Jonathan's house to die there. Hindi siya ibabalik sa house ni Jonathan sa dungeon para mamatay doon. Yun ang sasabihin mo sa kanila, na nag-request ka sa akin. Verse 27, then all the princes came to Jeremiah and asked him, and he told them according to all these words that the king had commanded. So they stopped speaking with him, for the conversation had not been heard. Nakita lang naman kasi nila na nag-uusap, pero hindi nila nadinig, no?
Kaya kung ano ang sinabi ng king, yun ang sabihin ng Jeremiah sa mga officials. Huwag sasabihin kung ano yung pinag-usapan nila ng King Zedekiah. Now, Jeremiah remained in the court of the prison until the day that Jerusalem was taken, and he was there when Jerusalem was taken. Nandun pa rin sa kulungan si Jeremiah nung sinakop na ng mga Chaldeans ang Jerusalem. Nasa court of the prison. So, nakita niya, hindi sumuko yung, ibig sabihin, hindi sumuko, no? Hindi sumuko yung si Zedekiah. Nasakop ang Jerusalem. Naka 2 chapters na tayo. Chapter 37 and 38. Kung ano yung sinasabi ni Almighty Father, inuulit-ulit ni Jeremiah, akala ni Zedekiah mag-iiba ang salita ni Almighty Father. Pag si Almighty Father nagsalita, yun na yun. Kasi tinuturuan ni Almighty Father na maging obedient si Zedekiah. Tinuturuan ni Almighty Father na wag maging mayabang. Tinuturuan na magpasakop. Ganon din tayo. Tinuturuan tayo ni Almighty Father na mag-surrender sa Kanya. Tinuturuan niya tayo na magpasakop sa Kanya. Na wag tayo maging arrogant or boastful or proud. Dahil ito king na to, no? Nasa kanya lahat ng kayamanan, sikat siya. Pero kung wala sa iyo si Almighty Father, ano ang gagawin mo sa kayamanan mo? Ano ang gagawin mo sa prestige and fame mo? Sa wealth mo? Baliwala. Kung wala sa iyo si Almighty Father, anong mangyayari sa kaluluwa mo? Mapupunta ka sa impyerno. Gusto niyo ba magpunta sa impyerno? Yung kaluluwa ninyo? Sa ngayon, masaya kayo. Sa ngayon, masaya ang buhay. Mayaman. Na-enjoy nyo lahat. Pero kung hindi kayo magpapasakop kay Almighty Father, hanggang dito lang sa mundo, yung kasiyahan ninyo, pero yung kaluluwa ninyo, pag naluma na ang katawan, at hindi natin alam kung kailan yon, importante yung kaluluwa, mapupunta sa impyerno kung hindi ka sumunod kay Almighty Father, kung hindi ka nag-surrender kay Almighty Father. We must surrender to our Father. Be submissive to our Father. Dahil ginagawa ni Almighty Father lahat to teach us to become like Him, to become like Jesus, obedient. Nagpapasakop. Si Lucifer, hindi siya nagpasakop kay Almighty Father. Arrogant. Ganun ba ang ugali na gusto mo? Kung ganun ka, kay Lucifer ka pala. Para kang si Lucifer. So ano ang kapupuntahan ng kaluluwa ng tao? Pag ganun, sa impyerno, kasama mo si Lucifer. Kasama mo yung mga fallen angels. At ang impyerno, apoy doon, ha? Lagi natin sinasabi, apoy. Hindi yun party. Akala ng iba, it's a big party. Akala nila kakampi nila ang demonyo. Si Lucifer, akala nila kakampi na. Hindi niyo kakampi. Niloloko lang kayo. Para mapunta kayo sa impyerno. Para saktan si Almighty Father, aksaktan ang mga taong mahal ni Almighty Father, ang mga kaluluwa ng mga mahal ni Almighty Father. Huwag kayong magpapaloko. Read the Bible.
get to know Jesus, get to know our Father through the guidance of the Holy Spirit. Because the Lord God loves us so much. Gusto ibigay ni Almighty Father sa atin ang lahat-lahat. Kung susunod lang tayo sa Kanya, ibibigay ni Almighty Father lahat. Pero baka sabihin nyo, ano yung kayamanan sa mundo? Hindi kayamanan sa mundo ang importante. Ang importante yung kaluluwa natin, kasama natin yung tatay natin. We will live forever with our Father and Jesus Christ. At sinishare ni Jesus Christ ang pagre-reign sa New Jerusalem na nabasa natin sa Book of Revelation. Hindi ba kayo masaya sa ganon? Hindi na kailangan ng iinom tayo ng mga gamot. Hindi na kailangan nun. Dahil magiging complete na tayo. Hindi na natin kailangan pang magpaganda. Tanggap tayo ni Almighty Father at pagkasama natin si Almighty Father, gaganda tayo, gagwapo tayo. Hindi na tayo tatanda. We don't need the fountain of youth. Hindi na natin kailangan ng cryogenic. Napakadali lang magtiwala kay Almighty Father. Thank you, and God loves us all so much.